Quezon City naman, namerwisyo rin ang matinding traffic sa mga motorista sa Commonwealth Avenue. At para sa update live mula sa Quezon City, may express report si Ian Suyu. Ian, kamusta ba dyan sa kinalalagyan mo? Nasaan ka in particular ngayong nasang kalsada ka? Patawid na nga tayo patungo sa G. Araneta Avenue, pero kung makikita nga ninyo, nasa loob tayo ng sasakyan dahil stuck tayo sa traffic ng ilang oras na dahil may ilang mga kalsada nga talaga malapit dito sa lugar na hanggang sa ngayon ay binabaha pa rin. At karamihan nga ng mga major roads dito sa Quezon City ay kaninang umaga pa binabaha. Lunes na lunes nga, kalbaryo ang nararanasan ng marami nating mga kapatid. Mula kaninang umaga, ganyan ang sitwasyon dito sa Quezon City dahil sa walang tigil na pag-ulan na dulot ng hanging habagat kaya't mabilis na tumaas ang tubig. Pinakanahirapan nga yung mga kapatid natin kanina na papasok sa trabaho. Sa kuha nga ng ilang netizens, kaninang umaga pa lang, kita na yung abot tuhod na baha sa bahagi ng electrical road. Sa Commonwealth Avenue, paglabas pa lang ng Philcoa, nagsimula na ring maging ilog ang kalsada dahil sa lawak ng pagbaha. Pati dyan sa bahagi ng Katipunan Avenue na stranded na yung ilang mga motorista. Iilan na lang yung mga naglalakas loob na saungin ng baha dahil sa pangambang baka tumirik o mabalahaw, partikular na yung mga rider ng motorsiklo. Sa Barangay Katipunan naman, may mga naiulat ng lampas taong baha, partikular na sa Lower Manga Street. Pati sa Barangay Del Monte sa Quezon City pa rin, kinailangan ng gumamit ng rescue boats ng ilang residente dahil sa lampas taong baha sa ilang kalsada. Maging ang kahabaan ng North EDSA patungong Balintawak po yan, pahirapang makadaan na rin ang ilang mga sasakyan. Kaninang tanghali nga, pansamantala ring hindi makadaan ang mga four-wheeled vehicles patapos matumbang isang puno dahil sa malakas na hangin sa may Barangay Cruz Naligas. Tanging mga motorsiklo lamang ang nakakadaan habang isinasagawa ang clearing operations dyan. Maging sa bahagi ng E. Rodriguez Avenue ay tila nagkakaroon na rin ng malakas na buhos ng ulan at hangin na nagpapaperwisyo sa ilang mga residente. Roots, ngayon nga, nagsisimula na naman, parang round 3 na ata ito ng pag-ulan dito sa kinalalagyan natin. At base sa huling tala na binigay ng Quezon City Local Government ay abot bewang na nga yung pagbaha sa may G. Araneta Avenue. At tandaan natin, isa to sa catch basin ng Quezon City. Ang Quezon City kasi ang may pinakamaraming mga flood-prone areas sa buong Metro Manila. Ayon sa DPWH, nasa 47 na flood-prone areas ang meron dyan compared sa Manila. Sa Manila City, nasa 17 lamang yan. So, ganun karami yung mga lugar na binabaha dito sa Manila. Dahil nga tuloy-tuloy ang malakas na buhos ng pag-ulan, ganun din ang perwisyo na idinudulot nito sa ating mga kapatid. Kaya pangunahin po natin paalala sa ating mga kapatid na susuong sa pagbaha, siguraduhin pong may dalang bota at kung sakali man po ay maging maingat dahil ayaw din naman po natin na i-risk yung kalusugan natin. At yung iba pong mga super, mga riders natin, maging maingat din sa pagmamaneho dahil bukod madulas ang kalsada at yung iba nga may ilang mga kalsada talaga na binabaha na sa ngayon. Maging kanina sa may bahagi ng San Juan at Mandaluyong, may mga nadaanan na rin tayong binabaha ng mga areas doon hanggang sa ngayon. Ruth? Iyan, gusto ko lang malaman, sabi mo stranded kayo dyan, gaano inabot ba ng ilang oras ang biyahe nyo from which point? And then also, ano naman ang mga abiso mo dun sa posibleng nandyan din sa area na baka pauwi o kailangan talagang bumiyahe? Napakita ko yung sitwasyon namin ngayon dito. May kita nyo, nandito tayo ngayon sa may bahagi pa to ng TV, Guevara. At makikita niyo medyo mabagal talaga yung pag-usad. Tanging yung mga motor lamang, yung nakakasingit-singit dyan sa gilid. Pero pag yung mga ganitong kotse, talaga mabagal at mga 1 o'clock umalis kami from Mandaluyong. To think na usually inaabot lang to ng ilang minutong biyahe. Ngayon, inaabot na ng ilang oras. Kapag pinindot nyo nga yung Waze ninyo or yung ibang applications ninyo for travel, aabutin talaga ng oras. Kaya paalala natin sa ating mga kapatid ay mas maaga magreserba siguro ng around 2 hours na allowance kung sakaling may pupuntahan kayo para on time pa rin makaabot sa inyong mga destinasyon. Ruth? Yan po ang Express Report ni Ian Suyu, live mula sa Quezon City. Ingat kayo dyan. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.